I would invite you to imagine or recall a moment in your life that you feel you are very important in the world. Isipin niyo nga ang isang panahon ng inyong buhay kung saan ramdam mo na napaka-importante mo sa mundo. Nahihirapan ba kayong mag-isip? Okay. Let us make this specific. Kunwari, think of an instance in your life na sobra kayong nainis. Kasi bilang customer, bilang kaibigan, o generally bilang tao, parang hindi kayo nirespeto at sobra kayong galit kasi hindi kayo pinakitaan ng respeto sa panahong yun. Imagine that time. Naaalala niyo pa ba ang gigil ninyo? Naaalala niyo pa ba yung feeling na parang hindi ka nirespeto? Hindi ka pinahahalagahan bilang tao. I want you to consider, have you considered that at that moment you think you are the most important person in the world? That the planets revolve around you. Our tendency to get upset so quickly, no? Madali tayong mainis. Madali tayong magalit. Pag hindi nasusunod yung rules sa pila, nagagalit kaagad tayo. Pag nagda-drive, no? Nakikita natin na hindi sumusunod sa traffic rules yung ibang tao, nagagalit kaagad tayo because we know that we are in the right. At dahil ramdam natin that we are in the right, ramdam din natin na napakahalaga natin. Now, what if in those moments when we feel that we are very important, na dapat respetuhin talaga tayo ng ating mga empleyado, ng ating mga pinaglilingkuran kasi binibigay natin ang best natin. Then all of a sudden, crisis hits us. Humiliation hits us. Bigla tayong nakaranas ng krisis sa buhay, bigla tayong napahiya, at feeling natin wala na tayong mukhang ikakaharap sa mundo. Dadaan tayo sa sobrang napakahirap na pagsubok, kadiliman sa buhay, kahirapan, at mapapatanong tayo sa importansya natin sa mundo. Bakit ako pinadadaan ng Diyos sa ganitong pagsubok? Mapapatanong tayo, importante ba ako sa mundo? Kung importante ako sa mundo, bakit ako dumadaan sa ganitong pagsubok? Ang dami kong na-contribute sa mundo. Noble things. Kabutihan lang ang binigay ko at ginawa ko sa mundo. Bakit ngayon pinagdaraanan ko ito? Life now becomes unfair to you. Napaka-unfair ng buhay. Bakit ko ito pagdadaanan? Puro kabutihan lang ang nagawa ko. Bakit ko pagdaraanan ito? Ngayon itatanong natin, Lord,
Bakit mo inalaw? Bakit mo hinayaan? Bakit mo pinayagan na pagdaanan ko ito? Hindi ba ako importante? Anong ibig sabihin? Na dahil sobrang ganda ng ginawa mo sa buhay, sobrang ganda at mabuti ang ginawa natin sa mundo, exempted na tayo sa paghihirap. Yun pala ang ticket para ma-exempt sa kahirapan. But we know a different story. Alam natin na merong dapat worthy na exempted sa kahirapan, and yet, pinili niyang pagdaanan yun. Now, sabi ng iba, ang mga Kristiyano daw, napaka-obsess sa suffering. Tingnan niyo yung Holy Week natin, sobrang haba. Na parang may obsession daw tayo, sabi ng mga kritiko, sa suffering. And they are correct. Kung hanggang suffering lang ang kwento, may problema talaga ang mga Kristiyano. Kahabag-habag, sabi ni San Pablo. Kung ang pananampalataya lang natin ay nakasalalay sa kahirapan, kahabag-habag ang mga Kristiyano. But that is not our story. That is not the fullness of our story. That is not the ending of the story. You know the ending of the story. The ending of the story is the resurrection of Jesus. The ending of the story is heaven. And so kailangan na po nating pagnilayan na yung mga karanasan natin sa buhay na sobrang hirap, na hindi natin minsan maipaliwanag at maunawaan, bakit kailangan nating pagdaanan yun? We have to remember that the ending is yet to come. Kaya lang kasi nauunawaan ng Diyos. Di ba pag nanonood tayo ng palabas? O telenovela. O hindi naman na telenovela yung pinapanood na ngayon ng iba. Tag-8 episodes na lang ng Netflix. O, kahit na series pa rin yun. Diba? Minsan kating-kati na tayo, malaman, ano bang ending ng kwento? Ibulong mo lang sa akin. I-research ko, i-google ko, ano bang ending ng kwento? Kasi kating-kati tayo, hindi tayo makapaghintay. No? Kasi nasa kalagitnaan pa lang tayo ng kwento. At alam nyo ba, pinag-aralan ko yan. Bakit? Scriptwriter po kasi ako. Eventually, mapapanood ninyo, God be willing, kung hindi man ngayong taon, sa susunod na taon, may pinuproduce po kaming play. Iwawarn ko lang kayo na hindi tungkol sa isang santo yung play namin. Nire-reach out kasi namin yung mga cold Catholics, So, hindi yon religious play. Nagsusulat po ako ng mga play. Alam niyo po ba na may pattern yan? Na kapag nanonood ako, particularly ng magagandang kwento, particularly itong 8 series na mga Korean TV series or episodic series na to, dahil alam ko yung prinsipyo ng pagsusulat, alam ko na kung anong aasahan ko pagdating sa 6th and 7th episode. Na minsan, magtataka ako na hindi pa siya nangyayari. Tapos tinitingnan ko yung mga kasama kong nanonood. Naku, good luck. Bakit? Ganito po kasi yan. Similar sa
kahit na ano pang kwento ng mundo. That's why, kapag nakakapanood tayo ng magagandang kwento, it so resonated in us, no? Sasabihin natin, wow, ang ganda ng kwento. Talagang nakasakay ako, ang sarap. Pag binago ng writer yung style, yung flow ng kwento, yung pattern, pag alis natin, whether sa sinihan or pagkatapos nating mapanood yung 8 series na yon o 80 episodes na yon, ganun din naman, parang sasabihin mo, pag hindi nila sinunod yung pattern, sasabihin mo, ay, ganun? Parang hindi tama yung ending. Pag nanonood kami ng mga brothers ng pelikula, tapos hindi sinunod ng writers yung traditional pattern, sasabihin nila, ano yun? Parang may hindi na-resolve. May hindi tama. Oh, ang mga Koreano, magaling po sila sa pagsusulat ng ganyan. Na kahit na ano pa ang genre, gusto nilang ibigay ang gusto ng mga tao para sa susunod, panunuorin natin ulit yung mga ginawa nila. Okay? Ayan. So ano yung pattern? 8 points ito. Okay? Quickly lang kasi mahaba siya. So quickly lang, I just want to give you a gist or a summary kung paano tumatakbo ang traditional kwento. Of course, may introduction. Okay? May isi-set up tayo kung ano ang mundo na papasukin natin. Kaya magsisimula, bibigyan tayo ng introduction, sino ang bida, saan siya nakatira, ano ang trabaho niya, etc. Then, kailangang ma-meet niya ang mga kakampi niya. Okay? Sa second episode or even the first episode, mamimit niya na yung mga kakampi niya. Okay? Now, sa kalagitnaan, magkakaroon ng play, paglalaro, no? Playtime. Kung love story ito, ayan, magdi-date-date sila nung babae at lalaki. Okay? Kung thriller ito, makikita ninyo na nagsasucceed yung killer. Okay? So kung adventure ito, nalalampasan niya yung mga little na pagsubok. Now, pagdating sa 7th episode, makikita nyo na nagbi-build up na. Sa simula ng 7th episode, makikita ninyo na parang natrap na yung bida. Na makikita ninyo, kailangan niyang ibuhos o ibigay ang lahat, isurrender ang lahat. Dadaan siya sa tinatawag na dark night of the soul, kung saan magka-crisis siya, magtatanong siya kung yung mga nangyari ba sa nakaraan na mga episode, may saysay pa ba sa buhay niya? Kasi parang wala ng pag-asa itong kwento na ito. To the point na mag-give up na siya. At mag-give up nga. Yun yung time na makaka-relate tayo na sasabihin natin, ano ba naman ito? Yung kwento na ito. Parang sobrang napakadilim. Paano niya matatakasan ang problema? And then eventually, akala natin wala nang lusot. Akala natin hindi na siya magtatagumpay. All along, yung dala-dala pala niyang gamit, backpack, yung bato, yung pamalo, yung kwintas, yung picture, yung bahay, yung tao na parating niyang kinakasama, yung aso, pusa, manok, na parating kasama niya, all of a sudden, i-remind siya. May elemento na ipinasok ang writer sa simula pa lang ng kwento na dapat bantayan natin kasi hindi siya mawawala, hindi ito mawawala, na makakatulong sa kanya to remind him or her na yung mga nakaraan niyang kwento ay hindi sayang. Yung mga nakaraan niyang mga na-meet na mga tao, sinusuportahan siya. Yung sasabihin mo na I cannot do this anymore. Choose someone else. Hindi ko na to kaya, hindi ko yata magagampanan ang misyon. Piliin niyo na ang iba. Then all of a sudden, makikita mo yung kwintas
na ibinigay ng lola mo at maaalala mo na ang mga kanununuan ninyo, sinuportahan ka, nananalangin para sa iyo, nakakayanin mo, and all of a sudden, yung problema na sobrang laki, biglang magkakaroon ng solusyon. Father, ang ganda naman. Ganyan pala yung pattern. Pag maganda ang kwento ni Netflix, ganun ang pattern ng kwento. Kaya habang hindi ka pa nasistress, ibig sabihin nun, wala ka pa sa episode 7, kung 8 episodes yan. Nasa episode 5 ka pa lang, nakangiti ka pa. Good luck. May kabayaran yung ngiti na yan, malulungkot at iiyak ka sa episode 7. Now, Father, we appreciate, no, yung reflection na sinabi mo. Pero, napalayo po ba tayo, Father? Kasi, ayon sa ating screen, Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Na out of topic po ba tayo, Father? Hindi tayo na out of topic. I am just presenting to you another way of looking at the role of Mary in the story of salvation. Marami na kayong mga pagninilay na narinig tungkol kay Maria. But I bet you, most of you, first time itong maririnig. And this is this. Nakatulong po talaga sa akin na nakita itong role na ito ni Maria sa buhay ko. And I'm only just sharing that to you. Na ano? You see, saan o anong oras dumarating sa isang araw ang sobrang dilim ng paligid? Mga anong oras yun? Dawn. Mula alas 2 hanggang alas 5 ng madaling araw or alas 4, doon ang sobrang dilim ng mundo. Bakit? Naka-off na ang lahat ng mga lights. Yung mga huling ilaw ng bar, naka-off na rin. Dahan-dahang wala ng ilaw ang mundo. Ang dilim ng gabi ay sobrang dilim na. And then all of a sudden, darating ang pagbubukang liwayway. Hindi pa araw, pagbubukang liwayway pa lang. Mary is our sunrise. Pagbubukang liwayway. Pinapaalalahanan tayo ni Maria na matatapos din ang dilim na ito. When I realized that role of Mary in my life, I had a tremendous conversion and paradigm shift in my life. Na every time dumadaan ako sa mga pagsubok, sa mga pagkakataon na sobrang dilim na ng buhay, tumingin tayo kay Maria. Dahil sasabihin niya, konting tiis na lang anak, magbubukang liwayway na. Hold on, kumapit ka pa. Malapit na ang pagbubukang liwayway. Sayang naman. Etong oras ka pa bibitaw kung saan konti na lang, konting-konti na lang talaga, makikita mo na ang araw. At ang araw ay si Kristo Jesus sa ating buhay. Oh, anong epekto yan ngayon sa pagdadasal natin ng rosaryo? Magro-rosaryo pa rin ba tayong Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace. Hindi na. Hindi na ganun ang pagro-rosaryo natin. Magkakaroon ng kahulugan. Ang pagro-rosaryo natin ngayon ay isang awit, paghahanda sa pagbubukang liwayway sa ating buhay. Anak, bibigyan kita ng rosaryo. Every time na nagro-rosaryo ka, umaawit ka ng awit ng pagbubukang liwayway sa buhay mo. Na darating ang liwanag,
na gaano man kadilim ang buhay, isa lang ang sigurado, si Maria. At sinasabi niya sa atin ito, mga anak, gaano man kadilim ang buhay, darating ng tunay ang pagbubukang liwayway. Amen.